Malapit nang sumikat ang araw ng magising si Lauren. She immediately transferred in front and sit on my lap. I gave her a kiss on her forehead and caressed her hair. Inayos ko ang ilang hibla ng buhok niyang nabuhol dahil sa pagkakatulog niya sa likod. Sinandal niya ang pisngi niya sa dibdib ko at sa daddy niya siya nakaharap. "Did you sleep well? Bulong ko sa kanya habang hinahalikan ng tuktok ng ulo niya at hinahaplos ang buhok niya. Tumango-tango naman siya at hindi inalis ang tingin sa ama na ngayon ay pasulyap-sulyap sa amin. Napatingin na rin ako kay Queen at saktong lumingon ulit ito sa gawin namin. "Want to grab something to eat, princess?" Tanong ni Queen sa kanya. Umalis si Lauren sa pagkakasandal sa dibdib ko at humarap sa daddy niya. "Yeah." Inaantok pa niyang sagot sa ama na nagpangiti dito. "I want pancakes, daddy." Ngumiti si Queen. "Pancakes then. How about you, mommy?" Baling niya sa akin. "Ha?" Wala sa sariling tanong ko sa kanya. Pinoproseso pa ng isipan ko ang sinabi niya sa akin ngayon lang. Napatingin ako kay Lauren nang tumingala siya sa akin. Pagkatapos ay ibinalik kay Queen ang tingin. "Is this where you're gonna give me a brother?" Mahina niyang tanong sa amin. What? Hysterical kong tanong na kinunutan lang nilang dalawa ng noo. Heist, ano pa bang aasahan ko sa dalawang to? Magkaparehas lang naman silang dalawa ng ugali. "Mommy?" Malambing na tawag pa ni Queen sa akin. Mas lalong namula ang mukha ko at naghurumentado ang puso ko. Nagwawala ang puso ko na para bang lalabas na siya mula sa dibdib ko. "Kahit ano na lang?" I hissed. Hindi na niya ako sinagot pa pero nakita ko ang pagngisi niya. Tumigil kami sa isang drive-thru ng isang fast food at bumili ng breakfast namin. "Thanks." Saad ni Queen sa crew na nag-abot ng mga binili namin. Inilagay niya ang mga yun sa gitna namin bago pinaandar ulit ang sasakyan. 2 paper bag iyon na may tatak ng fast food na naglalaman ng mga breakfast namin. "I'm hungry," Lauren whined. Nakaupo pa rin siya sa kandungan ko. Ang kaibahan lang ngayon ay hindi na siya nakaharap sa akin. "Yes, baby. Kunin ko lang yung breakfast mo, okay?" Malumanay kong paliwanag sa kanya at kinuha ang isang paper bag para kunin ang pancake niya. Medyo mainit pa ang pancake niya na nakalagay sa karton na disposable. Bago ko pa man mabuksan yun ay nagsalita si Queen. "Go back at the back seat, sweetie." Aniya at saglit na nilingon kami bago ito noon ulit ang mata sa daan. Kumunot ang noo ko sa tinura niya. "So that mommy can eat too." "Ha?" Nagtataka kong tanong. "I'll feed her myself, Queen, and I'll eat after." Wika ko. "Hindi ka pa ba nagugutom?" Tanong niya at umiling naman ako. "Hindi pa, pero tong anak mo gutom na kaya manahimik ka na dyan." Saad ko sa kanya. Binuksan ko na ang box at kinuha ang disposable spoon sa paper bag. Sinubuan ko si Lauren ng pancake. Iginagalaw niya naman ang paa niya pagkatapos ko siyang subuan at tumitingin sa mga dinaraanan namin. Ganoon ang nangyari hanggang sa natapos ko siyang pakainin. Habang si Queen naman ay tahimik lang na nagmamaneho. Pinainom ko kay Lauren ang gatas na tinimpla ko kanina bago umuwi. Medyo mainit pa naman yun dahil iniligay ko sa thermostat. Nagtaka ako nang bigla na lang siyang umalis sa kandungan ko at walang pasabing bumalik sa likuran. Akala ko ay dinamdam niya ang sinabi ng daddy niya kaya bumalik siya sa likuran. Bago ko pa man siya matanong kung bakit siya lumipat sa likuran, nagsalita na siya. "Feed daddy too," she mischievously said to me. And cheekily smiled at her daddy, who's now smirking with her daughter's remark. "Oh, baby, you really love me, huh?" He acted so touched of what she said moments ago. Tiningnan niya si Lauren sa rearview mirror at inalis ang isang kamay sa manibela. "High five nga!" Itinaas naman ni Lauren ang kamay niya at nakapag-apir sa ama niya ngayon ay hanggang tenga ang ngiti. Napairap ako at halos napahilot sa ulo. Bigla yatang sumakit ang ulo ko sa dalawang to. Pinagtulungan pa talaga ako. "You should give me a sibling, mommy, so you could have an ally." Bigla ang saad ni Lauren na mas lalong nagpasakit ng ulo ko. Diyos me, saan ba niya nakukuha ang mga ideyang yan? Tinaliman ko naman ang tingin si Queen. Sino pa ba ang pwedeng magtanim ng ganyang ideya kung hindi siya lang? Sa mga nakalipas na linggo ay siya lang naman ang nakakasama ni Lauren. Kaya naman malamang siya ang may pakana ng mga sinasabi ni Lauren ngayon. "Oh no, love, don't give me that look." Aniya, "I didn't do anything." Depensa niya sa sarili. "Ikaw lang naman ang kasama niya." Ako sako pa. "Maybe she just wants to have a sibling like Darwin. He keeps on asking a sibling from his parents and knowing Dagan, pinagbigyan niya ang anak niya. Ikaw, love."
Bumaling siya sa akin at ngumisi. Bakit ayaw mong pagbigyan ng anak natin? Kahit 5 kapatid pa ang hingi ng panganay natin, kaya ko naman yung buhayin. Bumalik ulit ang tingin niya sa daan pero hindi nawala ang ngisi sa mga labi niya. Uminit ang mga pisngi ko at hinampas ang braso niya na nagpapiksi sa kanya. Sira ka talaga? Anak ka dyan? Wika ko. 5 pa talaga ha? Ikaw manganganak ha? Ikaw? So you're considering giving Lauren a sibling? Ilan ba ang gusto mo? Nakangising tanong niya na inirapan ko lang. Ikaw baby. Muli niyang tiningnan sa rearview mirror si Lauren na ngayon ay sobrang laki ng ngiti. Itinaas ni Lauren ang kamay. 3! Napasimangot naman si Queen sa sagot ng anak na nagpatawa sa akin. 5 pala ha? Ano ka ngayon? Why 3? Make it 5. Maktol pa niya. Diyos ko, sino ba talaga ang bata sa kanilang dalawa? You know baby, there's a saying that the more the merrier. So make it 5 princess. Panguuto niya pa sa anak. Really? Napasintido ako. Mukhang makukuha niya ang panag ni Lauren sa 5 kapatid na yan. Magaling ka nga sa negosasyon, Gollifer. Yes, ask for 5, okay? Tumango naman si Lauren. Tinanong mo pa siya, uutuin mo naman. Pasaring ko sa kanya. Malutong siyang tumawa sa sinabi ko. Oy love, I can't do that with our daughter. I'm just making some negotiation and she agreed with it. Anong magagawa ko? She's the boss of me. She shrugged nonchalantly. Ah, how about me? Pinagkrus ko ang braso ko sa tapat ng dibdib ko at tinaasan siya ng kilay. Siyempre, the boss of all bosses. You're the commander, okay? Mabilis niyang sagot sa akin. Kaagad kong sinupil ang ngiting muntik nang kumawala sa mga labi ko. Ngumisi naman siya at sumisipol-sipol habang nagbamaneho. 8:30 na kami nakarating sa lugar na pagdarausan ng birthday ni Darwin. Isa tong rest house na gawa sa salamin ng kabuuan ng bahay. Inihinto ni Queen ang sasakyan sa malaking garahe na may mga iba pang nakaparadang mamahaling sasakyan na sa tingin ko ay sa mga pinsan niya. Hindi na kami nakapag-breakfast dalawa ni Queen dahil sa kakulitan nilang mag-ama. Tinanggal ko ang pagkakakabit ng seatbelt ko. Kinuha ang handbag ko at lumabas ng sasakyan. Ganoon din ang ginawa ni Queen at binuksan ang pintuan sa likuran para kunin si Lauren. Agad ko rin namang kinuha mula sa kanya si Lauren. Ako na ang bahala sa kanya. Kunin mo na yung mga gamit sa likod. Saad ko. I love this bossy side of you, love. Saad niya na nagpairap sa akin. Bilis na kasi. Ay. Sumaludo pa siya sa akin bago umalis sa harapan namin ng anak niya at pumunta sa likod para kunin ang mga gamit namin. Tahimik lang naming pinapanood si Queen nang bigla na lang may nagsalita sa likuran ko. Hey, look who's here. Pagkalingon ko ay nakita ko si Sir Dagan na naglalakad papalapit sa amin. Sakto namang nakabalik na si Queen sa gilid namin, dala ang mga gamit namin. Sir Dagan, bati ko sa kanya. Nakita ko naman ang pag-apila ng mukha niya dahil sa bati ko. Medyo strikto ang itsura niya pero hindi naman nakakatakot. Oh no, drop the honorifics, Julia. Queen is my cousin, so that makes you my cousin too. Aniya, naramdaman ko naman ang pag-akbay ni Queen sa balikat ko na siyang nagpalingon sa akin sa kanya. She just can't believe that you're my cousin, Dagan. Wika ni Queen na nagpaingo sa pinsan niya. Where's Paige? Si Fonq, lumabas si Queen mula sa pintuan ng bahay. Nakasuot ito ng isang baby pink na dress at flat sandals. Oh my God! Tili nito nang makita kami. Watch your steps, Paige Samaniego Lankov. Mariing paalala ni Sir Dagan sa kanya. Napangusa naman si Paige at binagala ng lakad papunta sa kinaroroonan namin. I hate you! Anito at hinampas ang asawa ng nakalapit na ito. Hi, Julia! Bati niya sa akin. Nilapitan niya ako at hinalikan ng pisngi ko. Hello, Paige. Nahihiyang bati ko naman pabalik. Hi, baby girl! You're so pretty! Baling niya naman kay Lauren at gigil na kinurot ang pisngi nito. Say hello to Tita Paige, baby. Bulong ko sa kanya at agad naman niyang sinunod. Hello, Tita Paige! Nahihiya niyang bati kay Paige na nagpalamlam sa mga mata nito at mas lalong pinanggigilan ng pisngi nito. Mukhang si Lauren ang pinaglilihian nito ngayon. Ngumiti siya at niyakap ako ng mahigpit. Dahil karga ko si Lauren, pareho kaming naipit sa higpit ng yakap niya. Don't squeeze them too much, saad ni Queen. Tinalima naman siya ng tingin ni Paige. Girlfriend mo? Nakataas ang kilay na tanong niya kay Queen. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa itsura ni Queen bago niya sinagot ang tanong ni Paige. No,
Halos pabulong niyang sagot. Napangisi naman si Dagan dahil sa ginawa ng asawa. Hinawakan ni Paige ang braso ko at hinila papunta sa loob ng bahay. Nahirapan naman ako dahil medyo nangangalay na ako sa pagkakarga kay Lauren. Nakita siguro iyon ni Queen dahil lumapit siya sa akin at kinuha si Lauren. Pero, protesta ko. It's okay, love. I can handle her. Saad niya. Inirapan muna siya ni Paige bago ako hinila papasok sa loob. It's good that you're here. Wala pa kasi sina Sheena. Saad niya habang nakaangkla ang kamay sa braso ko. Pagkapasok namin sa loob ay naabutan namin si Darwin na naglalaro sa sala. Agad na nagliwanag ang mukha niya nang mapadako ang tingin sa amin o sa likuran namin ng mami niya dahil tumakbo siya papunta roon. Tito Lawrence! Sigaw nito. Napalingon na kami sa likuran namin. Karga pa rin ni Queen si Lauren gamit ang isang kamay habang ang isa naman ay hawak ang bag na naglalaman ng gamit naming mag-ina. Hey buddy! Bati niya sa bata. Happy birthday, Darwin! Thank you, Tito! I'm still here, son. You're hurting me. Maktol naman ni Dagan na hindi naman pinansin ng anak. Mas lalo siyang sumimangot nang tumingin siya sa asawa niya. I can't believe that I just saw this side of him. Magpinsan nga sila. Napalingon ako kay Paige nang akaya niya ako papunta sa hagdanan. Let's go! I'll show you your room. Aniya. Hayaan mo na yung mga isip batang yun. Mas mature pa ang anak nila. Dagdag pa niya na nagpatawa sa akin. Well, totoo naman. Dinala ako ni Paige sa ikatlong kwarto mula sa hagdanan. Nang buksan niya ang pinto ay namangha ako sa sobrang ganda at aliwalas ng kwarto. Puti lahat ng kortina na ngayon ay sinasayaw ng hangin galing sa labas. Puti at beige ang kulay na makikita sa loob ng kwarto. Sobrang luwang din ito kahit pa kompleto ang gamit sa loob. Ganyan din reaction ko nung una akong dinala ni Dagan dito. Wika ni Paige na nagpalingon sa akin. Nakangiti siya habang nakatingin sa akin. Parang may kakaiba sa mga mata niya na agad ring nawala. Napakurap-kurap na lang ako at hindi makasagot. I'll leave you here, okay? Kailangan ko pa kasing asikasuhin ng preparation sa baba. Just take a nap first or relax yourself. Mukhang maaga kayong umalis kanina. Mamayang lunch pa naman ang start ng program. Tawagin mo lang sila manang sa kusina kapag may kailangan ka. Saad niya. Tumango naman ako. Sige, salamat Paige. Ngumiti naman siya bago tuluyang umalis. Pagkaalis niya ay naglakad ako papasok at umupo sa paanan ng malaking kama sa gitna ng kwarto. Kulay puti ang bedsheets nito at ang mga pillowcase ng mga unan. Nakaramdam ako ng antok pagkaupo ko sa kama. Hihiga na sana ako sa kama nang makarinig ako ng mga yabag papasok sa kwarto. Nang nilingon ko ang pintuan, nakita ko si Queen karga si Lauren na ngayon ay tulog na ulit. Binitawan niya ang hawak na bag at inihaga si Lauren sa kama bago lumapit at tumabi ng upo sa akin. Love. Nakita ko ang pagsilay ng ngiti sa mga labi niya pero hindi ko na lang yon pinansin. Sabi ni Dagan ay dito daw nabuo si Darwin at ang paparating nilang baby. Sad pa niya. Nagmukha siyang tsismoso sa tono ng boses niya. Tapos, try kaya natin. Pangungumbinsi niya. Manahimik ka nga. Nanliligaw ka pa lang pero paggawa na ng batang iniisip mo. Umirap ako sa kanya. I was just trying my luck. Ngumuso siya pero hindi ako madadala dyan. Luck ka dyan? Natigilan ako nang bigla na lang niya akong hinalikan at mabilis na tumayo. I'll just get her breakfast. Saad niya. Siya lang yata yung nanliligaw na kung umastay parang boyfriend. Pagkatapos naming kumain ay saktong nagising si Lauren kaya sabay-sabay kaming bumaba para tulungan si Paige sa preparations. May event organizer naman sila pero hands-on pa rin si Paige sa preparations. Halata nga sa mukha ni Dagan na ayaw niyang magkikilos ang asawa pero wala siyang magagawa kundi ang bantayan na lamang ito. Tinulungan ko si Paige sa mga gagawin habang ang mga lalaki naman ay nagbabantay sa mga bata. Paminsan-minsan kong nililingon ng mag-ama. Sinusubuan ni Queen si Lauren habang kinakausap niya si Dagan. Nakatuon lang ang atensyon niya sa pag-aalaga sa anak. Ngayon naman na nakikipaglaro kay Darwin. Nakikita ko ngumingisi si Dagan sa kanya at umiiling. May sinasabi siya kay Queen ang iningisihan lang nito bago ibinabalik ang atensyon sa pagpapakain ng anak. Nakakatuwa silang panoorin, no? Nawala sa kanila ang paningin ko nang magsalita si Paige sa gilid ko. Nailang naman ako dahil nahuli niya ako sa akto. Ngumisi siya sa akin kaya napangiti na rin ako. Ayos lang yan. Natural lang namang matuwa ka habang pinagmamasdan mo ang mag-ama mo. Tignan mo nga yung mag-ama ko, oh. Mukhang magkapatid dahil sa mga inaakto nilang dalawa.
Saad niya kaya naman napatingin rin ako sa tinutukoy niya. Tama nga siya. Kasalukuyang nagbabangayan ang mag-ama niya dahil sa laruan. Heist, parehong-pareho talaga silang magpinsan, mga isip bata. Ganyan ba talaga sila? Kuryoso kong tanong kay Paige. Tumingin siya sa akin at napailing. Oo, nako, kahit yung isa nilang pinsan na wala pa namang anak ay ganyan din umasta. Ewan ko na lang talaga kapag nagkaanak din yun. Natatawa niyang Saad na nagpatawa rin sa akin. Nasa lahi na siguro talaga nila ang maging ganyan. Tumangutango ako at naagaw ang atensyon ko nang hawak niya mga lettering sa kamay. Iba't ibang letra ang mga yon at sa tingin ko ay bumabaybay sa happy birthday. Tulungan na kita rito. Present ako. Napatingin siya sa hawak niya at nag-aalinlangang tumingin sa akin. Ayos lang ba? Nakangiwi niyang tanong. Oo naman, ano ka ba? Saad ko at kinuha mula sa kanya ang hawak niya at hinanap ang unang letrang ididikit sa gitna ng stage. Naku, kanina pa ako nagdadalawang isip eh. Mukha na kasing agil ako makatingin sa akin yung asawa ko. Saad naman niya. Napatingin tuloy ako kay Deegan na ngayon ay prenteng nakaupo sa upuan niya at hindi na nakikipag-agawa ng laruan sa anak niya. Istrikto siyang nakatingin sa direksyon namin ni Paige habang nakakrus ang mga braso sa tapat ng dibdib niya. Napalunok naman ako sa takot at inalis na lang ang tingin sa kanya. Kagat ko ang labi ko habang tinitignan ang mga letra. Pagkatapos ay sa stage naman. Pabalik-balik ang tingin ko sa dalawa at nagdadalawang isip kung ano ang gagawin. Medyo mataas ang stage kaya malamang ay mahihirapan akong idikit ang mga letra. Wala rin akong nakitang hagdan dahil ipinagbawal daw ni Deegan dahil baka umiral daw ang katigasan ng ulo ng asawa niya. Wala sa sariling napatingin ako kay Queen na ngayon naman ay hinahabol si Lauren para painumin ng tubig. Kailan pa naging ganyan kakulit ang anak ko? Kapag ako naman ang nagpapakain sa kanya, behave lang siya. Pero ngayong ang daddy niya ang nagpapakain, kung saan-saan na sila napunta. Bakit naman kasi hindi yan magawang pagalitan ng daddy niya? Huminga muna ako ng malalim bago tinawag ang pangalan niya. Queen! Mariin kong tawag sa kanya, pero parang wala siyang narinig dahil patuloy pa rin siya sa paghabol sa anak niya. Diyos ko, kakatapos lang kumain yan, tapos hahabulin niya? Ang hirap magpalaki ng dalawang bata. Lawrence! Tawag ko pa ulit sa kanya. Medyo mataas na ang tono ng boses ko, pero parang hindi niya pa rin ako marinig na sobrang imposible. Nag-uumpisa na akong mainis, nang sa ikatlong beses kong pagtawag sa kanya ay hindi niya pa rin ako narinig. Left with no choice, I breathed heavily and called him again. Love! Mahina at nahihiyang tawag ko sa kanya. Mabilis siyang lumingon sa likuran niya na para bang nagtataka kung sino ang tumawag sa kanya. Luminga-linga pa siya sa paligid na parang hinahanap kung sino ang tumawag sa kanya. Sige Queen, magpanggap ka pa, huling-huli ka na. Sige Queen, isang-isa ka na lang. Sigaw ko sa kanya, nauubusan na ng pasensya. Mabilis naman siyang lumingon sa akin at tinuro ang sarili. Akma ko na sanang tatanggalin ang suot na sandals para ibato sa kanya nang kumaripas na siya ng takbo papunta sa akin. Agad niya akong niyakap patagilid at hinalikan sa sintido. Narinig ko naman ang mahinang pagtawa ni Paige sa gilid ko na siyang nagpapula ng pisngi ko sa kahihiyan. Lamunin na lang ako ng lupa, please. Heist, nakalimutan kong nandyan pa pala siya sa tabi ko. Ito naman, galit agad. Mapaglaro niyang sad sa akin na inirapan ko lang. Pinilas ko ang braso niyang nakapulupot sa akin at kinuha ang letra sa mesa para ibigay sa kanya. Nang ibibigay ko na sana sa kanya ang letra, ay muli niya akong niyakap. Ngayon naman ay sa likuran. Naku, iwan ko muna kayo lovebirds, may aamuhin muna ako. Saad ni Queen. Tumawa naman si Queen sa tinura ni Paige at naramdaman ko sa likuran ko ang vibration ng pagtawa niya na mas lalong nagpapula ng mukha ko. Nang umalis na si Paige ay hinalikan naman ni Queen ang ulo ko. Bakit mo ba ako tinawag? Need help? Malumanay niyang tanong. Tumango naman ako at ibinigay ang letra sa kanya na kinuha niya kaagad. Tulungan mo akong idikit ito, saad ko sa kanya. Akala ko ay kakalas na siya sa pagkakayakap niya sa akin. Pero mas niyakap niya lang ako at ipinatong pa talaga ang baba niya sa balikat ko. Anong ginagawa mo? Hinalikan niya muna yon bago nagsalita. Marking you love, ang daming nakatingin eh. Saad niya bago tuluyang kumalas mula sa yakap niya at pumunta roon sa gitna para idikit ang letra. Napatingin naman ako sa paligid at wala naman akong nakitang nakatingin sa akin. Ang mga tao naman dito ay may kanya-kanyang mga ginagawa. Napailing na lang ako kung ano-ano na naman ang nakikita niya ngayon. Is this right? Tanong niya.
Napatingin ako sa kanya at sobrang dali lang sa kanyang abutin ang pinagdidikitan dahil sa taas niya. Move it a little to the left, saad ko. Sinunod naman niya ang sinabi ko. Move the upper one slightly to the side, tabingi. Dagdag ko pa. Nakuha naman niyang ibig kong sabihin. Nang makitang ayos na ay kumuha ako ng pin at inabot yon sa kanya. Nadikit naman niya ng maayos ang letra. Ganun ang ginagawa namin sa mga sumunod na minuto. Me, ordering him what to do, while him, obediently following my instructions. I'm happy with the outcome after we finished it. Wow! Iba talaga ang combination nyo, no? Tingnan mo nga si Lauren, no? Ganda ng kinalabasan. Sige nga, dagdagan ng isa pa kung hindi na mali yung jeans. Saad ni Paige na bigla na lang sumulpot sa kung saan. Napatingin naman ako kay Paige na ngayon ay ang laki ng ngisi sa aming dalawa ni Queen. Naagaw naman ang atensyon ko ang namumula niyang liig. Ganyan ba talaga siya mag-amo ng asawa? Nagpapapapak? May nakakagat yata sa'yo, Paige. Rinig ko ang tudyo ni Queen sa kanya. Napahawak naman si Paige sa liig niya at hilaw na napangiti. Para namang hindi mo rin gustong papakin si Julia. Umirap siya. Nanlaki naman ang mga mata ko. I didn't know that she's this blunt. Titig pa lang nanguhubad na. Gusto ko nalang isipin na dahil to sa hormones niya at hindi dahil ganyan lang talaga siya kaprangka. Hindi talaga halata sa itsura niya. Mas malala pa ata siya kay Missy. Diyos ko.